Ang aswang ay isang karaniwang tema sa mga kwentong bayan sa Pilipinas. Ang mga kwento tungkol sa mga aswang ay nagmumula sa malalim na paniniwala at pananampalataya ng mga Pilipino sa mga maligno at supernatural na nilalang. Sa madalas, ang mga aswang ay ipinapakita bilang mga nilalang na pumapatay ng mga tao, kadalasang mga sanggol o bata. Gayunpaman, may ilang mga kwento rin na naglalarawan ng aswang bilang mga tao na may natatanging kapangyarihan o kakayahan. Ang kwento ng Ang Magandang Aswang ay isang talinghaga ng pag-asa, kabutihan, at pakikipaglaban sa kadiliman. Sa isang malayong nayon sa Pilipinas, may isang magandang aswang na nagngangalang Amihan. Si Amihan ay hindi katulad ng ibang aswang. Sa kabila ng kanyang natural na kapangyarihan at kakayahan, pinili niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan at kaligtasan ng kanyang kapwa. Ito ang kanyang kwento. Sa isang malalim na kagubatan na napalibutan ng mga misteryosong alon ng mga puno at naglalakihang mga halaman, matatagpuan ang isang maliit na nayon na tahimik at mapayapa. Ang mga tao dito ay mapagmahal at masayahin, at sa kanilang nayon naninirahan si Amihan. Si Amihan ay isang kakaibang nilalang, isang aswang na may magandang kalooban at pusong puno ng kabutihan. Naging kilala si Amihan sa buong nayon bilang isang mabait at mapagmahal na katabi. Sa halip na maghasik ng lagim at takot, ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang protektahan ang nayon mula sa masamang mga elemento at mapanatili ang kapayapaan. Sa kabila ng mga pangamba ng ilan, ipinakita ni Amihan na ang kanyang lakas at kapangyarihan ay hindi lamang para sa kanyang sariling interes kundi para rin sa kabutihan ng lahat. Isang araw, dumating sa nayon si Amihan upang ipaalam sa kanilang lahat ang isang malaking panganib na paparating. Isang malaking grupo ng masasamang aswang ang papalapit sa kanilang nayon, at may balak silang sirain ang lahat ng inaasahan ng nayon. Sa harap ng mga tao, nagpahayag si Amihan ng kanyang intensyon na labanan ang mga ito at ipagtanggol ang kanilang nayon. Sa simula, ang ilan sa mga tao ay nagduda sa kakayahan ni Amihan na labanan ang malaking grupo ng mga aswang. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang tapang, tiyaga, at dedikasyon, naging inspirasyon si Amihan sa lahat. Nagsimula silang maghanda para sa inaasahang digmaan at nagtulungan upang mahanap ang paraan upang mapagtibay ang kanilang nayon laban sa malaking panganib na ito. Isinagawa ni Amihan ang kanyang sariling ritual upang palakasin ang kanilang nayon at magbigay ng proteksyon laban sa mga masasamang aswang. Sa tulong ng kanyang kakayahan, nagsagawa siya ng malakas na proteksyon sa buong nayon na hindi lamang nagbigay ng lakas sa kanilang mga katipunero kundi nagpalakas din ng kanilang espiritu para harapin ang nalalapit na laban. Sa pagsasanay at paghahanda, naipakita ni Amihan ang kanyang katalinuhan at diskarte sa pakikipaglaban. Itinuro niya sa kanilang lahat ang tamang paraan ng paggamit ng mga kagamitan, gayon din ang mga estratehiya sa pagtanggi sa mga kampan ng kadiliman. Sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, unti-unting nagkaisa ang mga tao at nagkaroon ng lakas ng loob upang harapin ang kanilang takot. Nang dumating ang araw ng labanan, nagtungo silang lahat sa lugar kung saan inaasahang dadalhin ng mga aswang ang kanilang pananakot. Sa tulong ng mga kagamitan at estratehiya na itinuro ni Amihan, nagtagumpay silang pigilan ang mga aswang sa kanilang plano.
Naglaban sila ng may tapang at determinasyon, at sa pamumuno ni Amihan, nakamit nila ang tagumpay laban sa mga masasamang aswang. Pagkatapos ng matagumpay na laban, naging bayani si Amihan sa kanilang nayon. Pinasalamatan siya ng buong nayon sa kanyang kabayanihan at dedikasyon sa pagtatanggol sa kanilang kaligtasan. Sa kanyang pamumuno, natuto ang mga tao na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa at determinasyon na labanan ang kadiliman. Sa paglipas ng panahon, naging halimbawa si Amihan ng kabutihan at tapang sa kanilang nayon. Ipinakita niya na ang isang aswang, kahit na may natatanging kapangyarihan, ay maaaring gamitin ang kanyang kakayahan upang maglingkod at protektahan ang mga inosenteng tao. Sa kanyang dedikasyon at kabutihan, naipamalas ni Amihan na ang tunay na kahulugan ng pagiging isang bayani ay ang pagtanggap at paglilingkod sa iba. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, ang pangalan ni Amihan ay nanatiling nakaukit sa puso ng bawat isa sa kanilang nayon. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao na kahit ang mga malalim na kadiliman ay maaaring malabanan sa pamamagitan ng pagkakaisa, tapang, at pag-asa. Ang magandang aswang na si Amihan ay patuloy na nagpapaalala sa kanilang lahat na ang tunay na kabutihan ay walang hanggan at walang kasing lakas.